Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Para sa Radyo Pilipinas, alas 9:13 sa aga. Sa Western Visayas, Panay Island, na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulod mo gid sa massive watershed. Pinaka-purpose nila ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the department. I am again standing up. Mapigtahan ang ila freedom of expression. Office of Civil Defense naman po. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas. Syudad kag probinsya sang Iloilo kag kutob sa malabutan sang amon pagserbisyo. Igaman na bahin sang kalibutan, naghahatag kami sang katahuran. Maayong aga, good morning sa inyong atanan. Mabiyan, welcome sa isaramang edisyon sang pagpakalagad sang programa Balita, Issue, Kagiban pa. Ano ko karon sang Martes, Oktubre 14, 2025. Sa itong mga sukitag para mati all over Western Visayas, syudad kag probinsya, ikan sa Aklan, Antique, Capiz, kag Iloilo, subong man sa aton nga mga kauturan sa probinsya sang Guimaras, kag mga kauturan naton sa Negros Occidental, maayad-ayad gid nga aga sa inyong tanan. Panginggaw po ninyo, tutob alas 9:55, subong iya nga aga, ako ang inyong alagad, JP Herbas. Inatamil natin sa isang med-ayad nga agang tanan ng mga overseas Filipino workers and Filipinos living abroad nagaupod sa aton nga pagpangalagad online. Ang programa Balita, Issue, kagiban pa nga mga programa sa Radyo Pilipinas, Iloilo, Radyo Publiko, mabatan live mga biyan sa 585 kHz sa lisuan sa inyong mga radyo. Sumuman sa aton nga official Facebook page, ang Radyo Pilipinas, Iloilo. Bangod sa mga pagtayog na na-experiensyahan sa pila ka mga lugar sa Western Visayas, ligid na ang Negros Occidental, nagapabili mga biyan nga suspendido ang classes sa mga private o kuna primary and secondary level sa syudad sang Bacolod, subong iyang Martes. Pero ining suspensyon mga biyan nagasakop lamang siyang mga pampublikong bulutuan. Pero sa Bacolod City Government, katuyuan sini nga matanggan digwa ang ginapatuman karon nga rapid damage assessment and needs analysis kung ardana nga ginapatuman sang City Engineers Office kung CEO kag sang City Disaster Risk Reduction and Management Office o kung CTRMO sang Bacolod. Iniman sandig sa rekomendasyon sang Department of Education, Division of Bacolod City, kasunod sa marabatigan nga pagtayog sa nasambit nga syudad. Buwat naman nga giningganyo ni Bacolod City Mayor Gregda Sataya ang mga bulutuan sakop sang suspensyon na mag-shift sa modular distance learning na maghatag sa performance task kag project agud nga masiguro nga nalabot gihapon ang mga learning competencies. Nakadepende naman sa diskresyon sa mga school heads kag safety officers ang classes sa tertiary level kag mga pribado nga bulutuan sa Bacolod City.
Pagluwas sa pagbantay sa linog mga biyan, magabanta man kita sa lakat sang panahon. Balo naton sa Pag-asa Iloilo ang lakat iya sang panyempo subong adlaw sang Martes. Balo naton kung ano kadako ang tsansa sa mga pag-ulan sa mga daw, or shall we expect a generally fair weather condition sa buong iyang Martes. Paligala na ito mga biyan ang atong koleksyon sa Pag-asa Iloilo sa buong iyang adlaw. Nagibalo na ito mga biyan ang mga dugang detalye. Kahapon mga biyan, no, may mga pag-ulan nga na records bilang mga area diri sa Western Visayas. Pero diri sa syudad sa Iloilo, generally fair weather iya ang nangin panyempo kahapon. Bak nangin mainit-init, no, ang aton sining nangin panyempo kahapon nga daw. Oras sa Radyo Pilipinas, 9:19 in the morning. Kapag natin sa piyak na linya, si Ma'am Leonor Silvestre ang DOST Pag-asa. Ma'am Leonor, good morning. Hi, hello everyone. Good morning. Muna ang ating latest weather update para sa subong adlaw sa Tuesday, October 14, 2025. As of 3 a.m. pa ganang aga, ang ginamonitor natin niya update kayara sa tagwa sa ating Philippine area of responsibility ay gina-estimate natin na may kalayoon 1,785 km east of southern Mindanao. Ang hindi nga LTA may medium chance na mag-develop into tropical depression na pagbagyo within the next 24 hours. Samtang easterly naman ang nag-affect sa may Luzon, South Visayas. Dili na yung Visayas generally parang kita, pero wala mo natin dinadula ang mga posibilidad ng mga isolated na pagulan sa malaking pangabuo influence ng easterly. Nasa light to moderate naman ang hangin natin na magaling direction north-east to north na magdadala sa mga kahit makasaraan ng pagbalot sa ating kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 24 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw na bigla ko din ng 5 to 39 a.m. pagbaga tunod din ng 5 to 32 p.m. karon sa hapon. Pag muli ang forecast weather update, halin din ni the Doppler injection sa sulingan ko. Salamat. Ma'am Leonor, you've mentioned nga may ara ka mo ma'am ginabantayan karon nga low pressure area east of Mindanao. May minum ma'am sa subong ma-forecast bala naton ang manginhulag sini, particularly kung mangin isa ini kabagyo, ano nga mga area ang posible labyan sini? Well, sir, ang ginamonitor natin yung LTE, sir, possible magasunod siya sa atin na car by Thursday or Friday, sir. And then possible magpagkatahapon niya sa Luzon niya area, sir. Pero as of now, siya yung sagwa sa ating na car. I see. And then possible may ano pa na, sir, subject to change pa na, sir, kayo nasa malayo ang ating na ginamonitor yung LTE. So, possible na magbagat ang ilang attraction. With this, ma'am, may lauman bala ining enhancement sa aton man nga panyempo kaangay sang nagluntad before sa habagat kung saan every time nga may low pressure area may ara gid sang enhancement sang pag-ulan. Well, as of now, sir, wala pa man kita sa enhancement na Right. Lastly, Ma'am Leonor, ang imo sining mensahe kag panugyan sa aton nga mga tagpanamati. Ano, nagpalanan sa ating na kayo o consultant para pag-issue sa init or bigay sa ulan. Right. For your time information, hatag sa Radyo Pilipinas, Ma'am Leonor Silvestre, madamo gid nga salamat. Madamo ang salamat sa pagmaayad. Salamat. There you have it, Mabian. Latest updates lakat sa panahon gidulong sa aton sang Pag-asa Iloilo with Ma'am Leonor Silvestre sa piyak na linya. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:22 sa aga.
Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:23 na sa aga. So sining oras mga biyan magakuha kita sa update naman gikan sa Iloilo City Government. Kahapon nga daw nagsulod sa isa ka Memorandum of Agreement ang aton sining nga syudad kaupo ng isa ka pribado nga kumpanya para sa rainwater harvesting. Para sa ano ba lang ini nga rainwater harvesting? Masamit ay ini ginaangot sa agrikultura pero may ara nga ginagamit man ang ining mga tubig ulan for household consumption. Para idulong sa aton ang detalye sa balita, kuwaon naton ang live report ni Janelle Baclay. Radyo Pilipinas Report. Jen, good morning. Jay, para mapabaskog pang community resilience kag masiguro ang sustainable access sa matinlo nga tubig, nagperma si Iloilo City Mayor Raisa Trias sa Memorandum of Agreement kaupo ng Signpost Philippines Incorporated kahapon nga adlaw. Kaupo ang pila ka mga punong barangay nga nagtiglawas ang pila ka mga barangay sa siyudad sa Iloilo ini para sa pagpatukod sa rainwater harvesting facilities no sa pila ka mga barangays na anay no identified na medyo problema ang kakulang sa supply sa tubig. Sa idalom sa gipirmahan nga agreement, ang Iloilo City Government, Jay, amo ang mag-provide sang funding, technical supervision, kag monitoring support. Samtang ang mga barangay naman niya ang ilang partner is mag-allocate sang duta sa diin nga ipatukod no, ining proyekto. Mag-lead sila sa community participation kag pag-oversee sa mga facilities and maintenance once nga mapahamtang na ining mga rainwater harvesting facilities. Lakip sa mga una nga mga barangay nga sakop sa sining MOA, amo ini ang barangay Tabuk Suba, kag bituon sa distrito Sangharo, barangay Hinaktakan sa Lapas, sa Mandurriao, barangay Hibaw-an Sur, Navais, kag diri sa may city proper, ang barangay Monica Blumentritt Jake. No? So naibaluan naton ining rainwater harvesting facility may capability ini to gather sa pagtipon sang mga halimbawa mag-ulan no. Agud nga do extra stock siya nga iproseso kag pwede magamit sa aton sini nga mga pumuluyo kay ang nagkakatabo diri Jake sa aton sini nga siyudad sa Iloilo, especially kon dry season, nagsagob pa sang tubig. Kaya hindi pa makapenetrate. Ito may mga areas nga gamay gyapon ang mga tubo nga ginpamutang kag mahina ang water pressure. Kag mo ina ang rason kung nga may mga iga-put up na rain harvesting facility sa siniya nga mga barangay in preparation ini no para natin madugangan ang supply sang tubig sa sini nga mga area sa Jen, may we know nasaad bala sa nasambit nga mo kung ano ang mangin partisipasyon sa city government. Sila bala niya mag-provide sa mga galamiton para sa paghakot o kung pagtipon sa tubig ulan. Santo sa MOA, no, ang Iloilo City Government mag-provide sang funding, budget abi, no, technical supervision, kag pag-monitor sang sini nga mga projects. Ang himuon naman sa barangay, mangita sila sa site, no? So siguro laban-laban may lote, may i-donate nga area, kag sila ang magapangayo sang maga-coordinate sa mga pumuluyo para ngati ang budget niya assured na niya sa city government, no? Nga sila ang maga-provide lugar lang gidya ang pangitaon sa aton sini nga mga barangay. So ini nga mga barangay among 180 barangays do amo gindi ano pinaka-bululigan bala damo residente pero may kakulangan sa access sa malimpyo nga tubig kiti kung kulang ang tubig Jay ang nagkakatabo diri may mga nag-deliver sa tubig pero ginabaligya man sa mga private companies no ang galon-galon sa tubig tagpila inadaan no kung gusto mo isang malimpyo nga tubig. So as of now may pila ka barangay ni Tabuk Suba, Bituon, Inaktakan, Hibaw-an Sur, Navais, Monica Blumentritt. So do anom pa lang ka barangay ang gain priority sang sini yang proyekto. So hopefully basi kung madugangan pa ini
Kag depende ini kag ang aton Silinga City Disaster Risk Reduction Management Office paagi kay Donna Magno, sila gini ang nag-identify sa mga barangay. So sa subong ano mang naumpisahan pero sa recommendation sa CDRRMO do 17 Jake ka mga barangay out of 180 ang gin-recommend kay tiyan mo ning naobserbaran or may pattern sang krisis nga ginapangatubang, especially kung water shortage ang paghahambalan kag i-versus mo na sa kadamuon sang populasyon nga nagakinahanglan na Jay. Ayun, so daw hitting two birds in one stone ni gali, no? Aside sa pagsiguro ng bastante nga water supply ng aton sini nga mga kulturan diri sa syudad, magabulig ba nini kabay pa no? Sa pag-solbar sa mga pagbaha sa pila ka mga area diri sa syudad sa Iloilo dyan. Amo na maduro naton ng mga balita nagikan sa Iloilo City Hall para sa Bagong Pilipinas, Junel Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Alas 9:29 na sa aga. Looking forward mga biyan sa kadalagaan sa sining partnership tunga sa Iloilo City Government kag sa aton sining pribado nga kumpanya sa sining rain water harvesting system. Kinadauman maghatag sa solusyon sa kakulangan sang tubig sa pila ka mga kabarangayan diri sa syudad sang Iloilo. Alas 9:29 na sa aga. Pasiplat man kita mga biyan sa atong pagpanumbalik sa pila ka mga balita nasyonal. Balo na ito ng mga update gikan sa mga ituwang ahensya sa gobyerno. Ginbantayan naman sa atong makupdanan sa Radyo Pilipinas Metro Manila. Ikagiban pa nga impormasyon pagkatapos lamang sang pila ka pahandog. Tinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong hinalal. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naalala ko, nung bata pa ako nang namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanteng historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila at noong World War II nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magdamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napakagandang pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating lalawin. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ikaw ba ay naharana na? Tunawin mo siya
Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng panliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag minalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay, uso pa ba ang harana? Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sine, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Uso pa ba ang harana? Tanong ng isang OPM song. Alalahanin nga natin itong napakagandang Filipino tradition of courtship through song. Kay lungkot nitong hating gabi. It's difficult to know exactly kung kailan nag-umpisa ang harana sa Pilipinas, but it was quite popular across Philippine provinces in the 1930s. For the benefit of the younger generation, harana is an old Philippine tradition of courtship where a man serenades a woman. Kaya ngayon ako'y lubhang naninimdim. Inihahayag ang nilalaman ng puso in a sweet rhythmic song with impassioned lyrics. Standing underneath the window at night, alone with his guitar, kung minsan may kasamang kabarkada na tutulong sa pagkanta o paggitara, susuyuin ang dalaga na tumungaw sa bintana and listen to his love song. Nagsusumamo ang puso ko para luman. How would you feel about serenading someone? O di kaya mas gusto mong ikaw ang hinaharana? Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:35 na sa aga. Sige po nagpamati mo sa pagpakalagad sa programa Balita Issue Kagiban pa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Mabiyan sa sining oras, magakuha kita na isang update kika naman sa Department of Education. Mga Division Office sa Western Visayas, ginmanduan nga maghiwat sang structural assessment sa mabulutuan kag ilang mga opisina. Ang detalye sa balita sa live report ni Lodi Miriam Reyes Arenieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Lods, good morning. Lods, good morning. Gimanduan no ang tanan nga mga schools division office o kon SDO diri sa aton sa Western Visayas nga maghiwat sang ila ka ugalingon nga structural assessment sa tanan nga mga bulutuan kag opisina nga sakop sini or under its jurisdiction. Sa ginpagwa no nga Regional Memorandum Order number 1000 series of 2025 ni Department of Education na 6th Regional Director Cristito Eco matapos ang nagluntad nga mabaskog nga linog sa Bogos City, Cebu kag sa Manay, Davao Oriental gimbanduan sang aton nga Regional Director ang tanan nga mga SDO nga may coordination sa Department of Public Works and Highways nga maghiwat sang joint validation kag assessment sang structural integrity sa mga school kag infrastructure facilities nga may minor kag major nga damage. Interview naton Lods kahapon no kay Sir Hernandez Escolar Jr. ang Regional Information Officer sa DepEd Region 6 gipahayag niya Lods nga tinutuyo sinino nga ma-assess kag siguraduhon no nga ang safety sa mga estudyante kag sang mga school personnel naton samtang nga ginausar ang pasilidad hambaya pagani Lods no hindi naton malikawan nga timiara sa mga infrastruktura nga madugay na or tigulang na ini naga-exist na ini Lods no before kita na bata. That's why nga kinahanglan nga ma-assess kung balano safe o kung may ara sa mga minor o kung major damages ang mga school buildings o kung ang mga opisina. Madumduman man kahapon no ang aton nga Department of Education Regional Office naghiwat sang iyaman nga kaugalingon nga assessment sa regional office naton ang mga facilities naton dira sa regional office
para nga ti malantaw kung bala safe no nga maka occupy ang aton nga mga staff sa nga DepEd Region 6. So kahapon sang aga gin-suspend temporaryo no nga gin-suspend ang ilang nga operations and pagkaalauna nagbalik matapos man nga nakitaan nga wala man no sang major gid nga guba o kon damage dira sa aton nga regional office lots. Lods, as we speak, may mga bulutuan bala sa aton sining rehiyon ang nagpatuman sa suspension of classes bangod sa sining mga pagtayog nga nabatsyagan diri sa aton nga rehiyon. Yes, ginahulat natin Lods ang datos no halin sa aton nga DepEd no nagakuha pa kita pero kahapon 24 schools ang nagpatuman no, o nagpaiway sang ilang in-person classes. So today, ginahulat-hulat na lang natin ang update kung pala nagbalik na ini sila or may iban pagid no nga nag-suspend pagid sang klase para nga maghatag ligwaman sa pagahiwaton nga assessment. Kiti sa nagdiri Lods sa aton nga memorandum order ang anuman no nga assessment nga hiwaton dapat isumite ini on or before October 17. Lods, kahapon napamangkot si Mayor Raisa Trenias sa Central Press Co. May kang tanan sing suspension of classes. Yes. No, nga the moment ka mag-intensity 4 and 5, no, may ara sang automatic suspension of classes. But for intensity 3 and 1, magadepende iya sa mga bulutuan ang diskresyon kung mag-suspende sila sa klase. Were you able to ask Lods sa DepEd Western Visayas kung may ara kita kasubong nga guidelines kung ano ang automatic suspension? Kasi kung bagyo Lods, may ara automatic suspension kung may signal number 1, 2, and 3. But for Linog, daw laka malang kita awi maka-experiensya, kaya daw laka lang kita makabati no kung may ara sang guidelines ang ihaton sini nga Department of Education. Yes, kahapon Lods sa aton nga interview with Sir Hernani no gin-mention nga man ina Lods nga kung intensity 5 and above or below ang aton nga local chief executive amo ang nag-decide sa suspension sang face-to-face classes kag work, and for localized no nga school suspensions ang aton nga schools division, like for example ang aton nga mga eskwelahan nga minabatsyagan nga pagtayog no less than intensity 5 ang napahayag diri Lods sa ginhatag sa aton nga pahayag ni Sir Hernani no for localized school suspensions ang schools division superintendent kinahanglan nga mag-coordinate sa mga LGU. So may gahom sila Lods to suspend, pero bali Sir kahapon no gin-emphasize niya nga dapat kumbaga i-notify sang school head ang aton nga mga division superintendent, and ang aton nga mga superintendent will also coordinate or maghambal no sa aton nga LGU. For intensity 6 and above naman Lods no sa digdiri no sa pagsulundan nga ginhatag ba ni Sir Hernani, ang klase kag ang obra sa tanan nga level automatically suspended sa tanan nga public schools lakip diri ang aton nga alternative learning or ang aton nga ALS no or alternative learning system. Ang aton nga Department of Education Lods no kahapon nagpagwa man sang iya nga statement no pahayag basahon naton Lods ang kabahin sang sini nga statement no in respect sa authority sa mga LGU naton nga mag-suspend sang klase in the interest of public safety or ginarespeto gid no sang aton nga Department of Education ang mga suspension sang aton nga mga LGU, pero according diri no sa aton nga DepEd ang responsibilidad no dapat ma-exercise with balance and prudence kag dapat no while caution is important, ang extended nga suspensions can disrupt ang learning kag makaapekto Lods pahayag no sang aton nga DepEd sa development sang aton nga mga estudyante. That's why nga every decision kinahanglan sunod sa DepEd should reflect no both care for safety kag commitment sa learning continuity. So among to kahapon gipahayag ni Sir Hernani no mi ara iya nga ginasunod nga balasihan ang aton nga DepEd kung mag-suspend intensity 5 and below and magtaas sa intensity 6. Ayun, so intensity 5, I stand corrected. It's intensity 5 and below, baga depende sa diskresyon no sa LCE. Sa ating sining local chief executive, but for intensity 6 and above automatic siya nga suspendido. But sa intensity 5 and below, wala diya gin reclassify abi or gin justify nga by level balalos ka ang isang bagyo nga
nagasugod anay sa elementary. Oo, The higher the storm warning signal, nagataas man ang level sa coverage sa suspension. Dire bisan intensity 5 or intensity 4 na, Yes. ito sabi intensity 4, even those enrolled sa preschool or kindergarten, wala iya sang automatic Yes. suspension. Nakabutang lang tinilos no sa ginsaid ni Sir Hernani sa aton nga ang classification lang intensity 5 and below and another intensity 6 and above. Yun. Yun. Kabay pa Lods, no, kaangay sa Bacolod, kinanotice ko every time mag-announce si Mayor Grega Sataya sa ila sini nga class suspension, there's always a mention nga upon recommendation sang division office sang atong sining Department of Education sa siyudad sa Bacolod kung ang concern sa atong sining DepEd nga siguro nga hindi man ma-compromise Yes, ang yes. learning Ang o ng pagtuon sa ating sining estudyante kabay no aside sa recommendations sa operation center sa siyudad kabay nga makuhaan man sang ila sining bahin ang aton sining division of Iloilo City. Yes, correct na Lods no. Kahapon no sa suspension nato no sa klase, kung hindi kita magsala no gin-mention ni Sir Hernani nga may ara sang suspension diri sa aton sa Rojas or sa Guimaras no. Nga ang school head amo ang nag-decide sang suspension sang klase, hindi ang local chief executive matapos nga tinabatyagan ang paglilog dikto sa Schools Division of Capiz. LCA declared ini sa Pontevedra pero may ara kita nga gin-declare pagid no nga depende sa school head or sa division. So, hambali Sir Hernani, pero may prerogative same no kung sa Bagyo inilods no kung makitaan sa ato nga school head no nga dako ang risgo sa mga estudyante kag mga teaching and non-teaching personnel naton ginasuspend ang klase kag ang aton man no nga pag ang aton nga ubra sang aton no nga mga teaching and non-teaching personnel. So kahapon ginsan inilods kapag sunundan sang aton no nga regional information sa group chat naton sa DepEd Region 6 no kay tidamo man kapamangkot ano bala no ang pagsunundan sang pagsuspend kung makabatsyag sang intensity 5 or below or intensity 6 and pababaw. Ayun. So again no kabay nga hatagid ang nagaigo nga mga instruction o kung kinahanglanon ng suspension. And it's good to know nga may ara kita sa mga authority man ang aton sini nga mga school heads kay kung kaisa Lods kaangay sa natabo diri sa syudad may pagtayog na experience sa isa ka area pero sa iban iya nga mga area sa syudad wala iya sa nabatyagan nga inog pero kahit localized kumbaga ang suspension a school head of one school may declare it's good to know gid nga may kasubong sila iya nga senaryo. Yes, ari bala Lods pabati lang naton no ang pahayag diri ni Sir Hernani Escolar Jr. natuhoy diri Lods no sa suspension sang aton nga klase. Gusto niya natin, no? Coordination with the respective PR and local person, kailangan sila yung mag-ship sa ABM, provided, wala natin yan sa system, provided, i-coordinate na siya sa sila school head sa iya sila school division superintendent. And then, ang division superintendent will inform the local chief executive that this second school will temporarily shift to ABM today, for example, because nakita nila no, sa school na mag-alat sang tayo to check the facility, pwede na siya. Ang important sa exercise ng DepEd is number 1, ang safety sa ato sa mga kabataan and also our personnel. And number 2 is ang learning continuity sa mga kabataan. So, next thing is school as unit ang suspension. We will wait for the declaration from that mayor na pwede na kita magbalik sa consideration in-person class. So, nabatian Lods no ang kabahin lang sa pahayag ni Sir Hernani. So, may ara nga authority ang ating nga mga school heads no if they see nga dako no ang risgo sa ilang nga mga estudyante to declare no sang suspension sang klase sa ila no nga jurisdiction. Kag idugang lang nato Lods no kahapon gipahayag ni Sir Hernani no do isa sa mga plano sang aton nga Department of Education Region 6 Lods no nga mag-provide sang go bag sa aton nga kabataan no kay we know hindi tanan no nga kabataan o kung mga ginikanan makasarang diri para nga magbakal sang go bag o to prepare no sang go bag sa ila kabataan. That's why nga hambali Sir Hernani hindi pa man sure pero they are planning no nga posible no maghatag kiti we have more than 900,000
nga mga estudyante sa public schools naton nga tagaan. So lantawon pa Lods kung bala no feasible ining paghatag naton sang go bag sa mga estudyante. Ayun, Lods, madamo nga salamat sa imong balita. Report gikan sa Department of Education Western Visayas para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. There you have it mga biyan, latest update may kang tanan sa mga ginapatuman karon sa aton sining DepEd Regional Office kag sa aton sining mga DepEd Schools Divisions Office kasunod sa mga pagdayog ng eksperyensyahan sa syudad kag mga probinsya diriya sa Western Visayas. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:48 na sa aga. Samtang siwan pa naton nga balita mga biyan. Kahapon, formal na nga ginapagwas ang Civil Service Commission o CSC ang resulta sa August 2025 Civil Service Examination Pen and Paper Test. At sambit nga eksaminasyon gidhiwat sa Agosto 10 kag gidkuha sang 331,675 ka Pilipino sa bug-os nga pungsod sa diin 50,096 lang o kung 15.10% ang nakapasar. Diri sa Western Visayas, sunog sa CSC mga biyan, 3,897 o kung 14,000.98 sang 26,025 kagintingog nga numero sang examinees gikan sa rehiyon ang nakapasar. Sa 23,536 nga nagkuha sa dalom sang professional exam, 3,565 kung 15,000.15% ang nakapasar. Samtang pasado ang 333 kung 13.38 mil sa 2,489 nga nagkuha sa sub-professional examination. Dugang pa sa ahensya ay 28,015 kagintingog na registered examinees sa rehiyon, 25,331 ang nag-apply sa professional exam, samtang 2,684 sa sub-professional exam. Kina-congratulate kinato mga biyan ang 3,897 ka passers sa CSE PPT diri sa Western Visayas. Sa inyo sining kadalagan. Imagine out of the 26,025 na nag-apply sa rehiyon, kung nagkuha sa examination sa rehiyon, only 14.98% ang madinalagon nga nakapasar. Samtang sa national level, kung 331,675 ang nagkuha sa exam, only 15.10% o kung 50,096 ang nakapasar. Sa mga napaslawan nga makapasar sa sining nga examinasyon, we pray nga magpadayon kamo sa pagwasing examination. Your failure doesn't define you as a person. Kagang single o kung na makapila mo ka beses nga pagka paslawan nga makapasar sa sining examinasyon, doesn't mean nga hindi mo na kaya pasaran ang ining ginahandom nga sub-professional o kung professional eligibility. Mabiyan may mga aktibidad nga natalana nga ukdan ang aton sining nga presidente kag pangunahan sumong nga Martes. Diri sa aton sining nga mga kauturan ha magbantay-bantay sa mangin mensahe ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Subong aga mga biyano nagpalayag sa iyang mensahe si President Ferdinand R. Marcos Jr. sa inaugurasyon sa Union Water Impounding Dam sa Barangay Union and Cadcar, Calveria, Cagayan sa subong iyang aga. Maayos ang disenyo, maayos ang implementasyon, wala tayong makikitang problema at nakita natin, napakabilis. Ilang ba nito? 14 months? 14 months. 14 months. Zero ito. Wala ito. Pero 14 months later, ito na. Meron na tayo. Itong flood control talaga ito. Ang nakalagay dyan, dam.
Pero ang tawag dyan, weir, hindi hinaharang yung tubig kung hindi kinokontrol lamang yung takbo. Kaya kahit malakas ang ulan, kahit mabilis ang tubig sa ilog, ay makokontrol natin, hindi magbabaha sa baba. Bukod pa doon, siyempre, magkabila, meron tayo itong sluice gate na tinatawag, sluice gate. So saan kumukuha ng tubig para dadalhin sa pang-irigasyon. Hanggang saan naaabot itong kanal mo? Hanggang Kilkiling. Oh, malayo na yun. Oh, sige, tapos ang coverage ng irrigation nito is 3,600 hectares. Yun ba? Tama ba yun? 3,600 hectares. Kaya lahat yan ay matutubigan na sabay-sabay sa flood control. Alam niyo, ang aming ginagawa pagka gumagawa kami ng irrigation na ganito, ay kasama na rin yan ngayon dyan ang flood control. Kung minsan, pwede rin pag-isipan, maybe the provincial government can work together with the local executives na maglagay dito ng solar para may energy component. At siguro nasimula na at mula nung napagawa ito, lahat hindi namin pinaplano, pero lahat ng mga ginagawa natin ganitong klaseng flood control na dam, na weir, lahat ito dahil magkakaroon ng tubig, mag-iipon ng tubig, pwedeng gawing tourist spot. Ito, nasimula na yata, nagpipiknik na ang ating mga kasama at meron nang pwedeng mag-water sports, kung ano-anong pwedeng gawin. Ang daming pwedeng gawin dito. Kaya ako ay tuwan-tuwa na mapunta rito at makita itong natapos natin na flood control project na makita natin ay makakatulong sa lahat ng nandito sa valley, next to the Sierra Madre, all of here, this whole valley na hindi mababaha. Kaya tuloy-tuloy, ito ay convergence project. Nagtulungan ang Department of Public Works and Highways at saka siyempre ang National Irrigation Authority. Ang nagsagawa tayo at drainage system para sa pagkuha ng tubig para pang-irigasyon. At bukod pa rito, meron pang tinayo na nakita namin sa helicopter. Yung titignan po ninyo yung ginagawa dito sa side ng ilog, ang mga revetment para siyempre hindi na lalampas doon sa dinadaanan ng ilog yung tubig. Kasi pagka malakas ang ulan, tataas ng konti ang tubig, hindi na natin pinababayaan na magkalat pa. So, may control. Meron pa tayong isa pa doon, isa pang ganito, mas maliit, downstream. Kaya makikita natin doon sa sunod-sunod na ganitong klase na parang dam, na weir, ay makokontrol natin yung takbo ng tubig. Hindi na magbabaha, but meron pa tayong makukuhang patubig para sa ating mga manalon. Okay. Mahigit sa 1,000 magsasaka at 7 barangay ang makikinabang dito sa proyektong ito. Kaya alam naman po namin na hindi naman po madali ang buhay ng ating mga magsasaka. At kaya lahat ng suporta na kaya namin bigay, binibigay natin dahil patitibayin natin. Tuloy-tuloy ang Department of Agriculture na yung mga programa na ginagawa. Meron tayong sa Department of Agriculture at saka sa NFA, National Food Authority, palawakin ang pagbili ng palay sa mas mataas na presyo. Magkano ba ang bilihan ng palay dito? 13. Pwede na, mabuti-buti pa yung iba. 8 piso lang ang bigayan sa mga trader. Pero ang NFA, may pondo pang NFA para bibili, kaya ang bilihan sa NFA ay 18 to 19 na basa. 21 to 23 more or less pagkatuyo na palay. Kaya palalawakin natin ito at maglalagay din tayo doon sa mga tinamaan na sa pagbaba ng presyo ng palay, magbibigay din tayo ng direct na tulong
para sa ating mga magsasaka. At I don't remember tigsa is 10,000. Oo. Meron tayong pinaplano tigsa 10,000 yung mga nalugi dahil sa pagbabagsak ng bilihan ng palay. Kaya yan, tamang taripa, maglalagay tayo ng safeguard duties para sa importasyon, para hindi sa pag-import ay hindi masisira naman ang presyo dito sa atin. Dahil ang nagdidikta ng presyo ng bigas na ito, ang nagdidikta ng presyo ng bigas ay yung imported rice. Kung mahal yung imported rice, tataas lahat. Pagka murang imported rice, bababa lahat. Kaya medyo tumaas nung nakarang taon. Pero ngayon medyo bumababa. Kung pagka mag-import lang tayo na mag-import at hindi natin ayusin ang production, ay matatamaan ang ating mga farmer. Kaya yun ay aming binabantayan at tinitingnan namin lahat ng mga farmer na nalugi dahil nga bumagsak ang presyo ng palay, ay bibigyan po natin ng tulong. At pinapabuti natin pati ang infrastruktura para sa mga sakahan. Sa DA, Bureau of Agricultural and Fisheries Engineering, yung NIA, at DPWH, maglalagay pa tayo ng mga service canal kagaya rito na kumukuha ng tubig dito sa ating mga impounding farm to market road. Dahil alam naman natin yun ang pinakamalaga. Nakagawa na po tayo ng plano para sa buong Pilipinas sa farm to market road. Ngunit siyempre pupuntahan din natin ang mga mayor natin, ang mga governor natin para itanong kung yung plano namin ay maganda, kung tama ang dinadaanan ng farm to market road, kung ano yung suggestion nila. At yun ang isinusunod natin na plano. Hindi lang yung kagaya ng dati na palakasan lang, nakikiusap lang, o lagyan ko yung farm to market road dito. Pag medyo kaibigan, pag medyo kapartido, sige, approve. Walang plano. Kung minsan kung saan napupunta ang farm to market road na hindi naman nakakatulong sa ating mga magsasaka. Kaya ito inayos na natin, ginawan natin ang sistema para lahat ng ilalagay nating farm to market road ay makakatulong sa mabilis na pagdala ng inyong ani sa ating mga palengke. At meron tayong naririnig sa ating mga farmer kung minsan ang pag-deliver ng mga input ay huli. Medyo na late. Pati yung seedlings, pati yung Ito sinumbong ni Manong Eddie. Manong ka na ngayon. Sinumbong sa akin at pinag-aralan, tinignan nga namin, mukhang totoo. Kasi yung procedure, sa Department of Agriculture, masyadong maraming kung ano-anong dokumentong kailangan, kung ano-anong kailangan ng mga procedure, so tinanggal na namin. Kaya mas mabilis na. Asahan ninyo sa susunod na planting season, maayos na ang pag-deliver ng ating binhi, ng ating ayuda, ng ating patubig. Kaya pinapatibay po natin kasi alam po natin na ang dinaanan natin nung COVID, hindi tayo makapag-import. Nahirapan tayo makapag-supply ng murang bigas sa ating mga kababayan. Kaya dapat matuto na tayo, ayusin natin ang produksyon, ayusin natin ang hanap buhay ng mga farmer at tiyakin natin na sapat ang ating bigas para sa lahat sa buong Pilipinas. Kaya ito po ang aming ginagawa. Naglalagay po tayo ng assistance. Meron tayong pinapalawak natin ang coverage ng crop insurance. At yun po ang yung mga mechanization, yung pagbigay ng mga traktor, pagbigay ng mga gamit, mga harvester, lahat ng mga gamit para mas maganda, mas mabilis ang trabaho, mas maganda ang pag-ani pagka makompleto ang makinarya. Nagbibigay din tayo ng drying machine, nagtatayo tayo ng itong taon na ito, makakapagtayo tayo ng 147 na rice processing center.
dapat kung saan-saan natin ilalagay. Ngunit nung last time ako nandito sa Cagayan ay naawitan ng isang, ilan ba? Dalawa? Talo. Magaling to go. Nalaing tayo. Talo. Kaya na-realign yung mga iba. Inunan na natin dito sa Cagayan dahil talagang alam naman natin kailangan na kailangan yan. So, pagka ganon, pati yung pagka natayo na natin yung mga rice processing center. Itong rice processing center, ang laman nito, merong drying, may milling, at saka polishing. Paglabas doon sa processing center, sako-sako na. Kayo magsasabi dahil hindi naman kinukuha sa inyo yung produkto. Kung ano yung sabihin niyo 5 kilo na sako, 10 kilo, 25 kilos kung ano yung kailangan ninyo. Paglabas doon sa processing center ay nakasako na. So kaya ninyong dalhin sa market kung ano yung gusto niyo gawin doon sa inanin ninyo. At yung isa pang naging problema, kasi tinatanong ko, nung panahon ng ama ko, yung palay sinusundo sa farmer para dadalhin sa processing. Ngayon ay iniiwan natin sa mga kooperatiba. Ang problema, yung ibang kooperatiba, walang truck. Kaya magbibigay din tayo ng truck. Kagaya para meron kayong gagamitin para dadalhin nga yung inyong palay, yung bibigay natin sa cooperative, kaya matibay naman ang mga cooperative natin, kaya ibibigay natin sa cooperative para makapagplano kung saan dadaan yung mga pag-deliver ng truck, pagsundo ng palay, saan dadalhin sa pag-deliver, paano nyo kukunin ulit para gamitin na. At ito question. Ito, meron pa, dami pang program dito eh. Ito muna. Ito, meron pa tayong pinapalawak na ang tinatawag, siguro alam na rin ninyo, RCEP, yung Rice Competitive Enhancement Fund. Ito ay nagbibigay ng subsidies, yung konting tulong na pondo para mabawasan ang presyo ng fertilizer at lahat ng ating binibigay na abono. At iba't ibang klase, yung mga ibang variety na ginagawa rin namin tama para yung gagamitin ninyong pagtanim ay yung magandang variety, yung babagay sa season. At iba naman pagka dry season, iba naman pagka tag-ulan. Kaya ngayon yung supply natin ay ayusin natin para yun ang pinakamaganda na makuha natin, lalo na kasi may mga pinag-aaralan nito, nakakapag-develop din sila ng variety na mas matibay sa init, mas matibay sa tagtuyot, mas matibay sa pagbaha at mas magandang ani at saka mas magandang quality. At maglalagay din tayo dito sa Claveria ng branch o warehouse dito para doon tayo meron kayong magamit na warehouse kasi isa yun sa kulang. Kaya alam niyo po ang aming ginagawa ay hindi lamang para sa itong klaseng sa flood control, sa irrigation, kung hindi sa lahat ng aspeto ng pagsasaka ay aming tinitignan, tinutulungan dahil ang ninanais talaga natin ay hindi na tayo mag-import. O kung mag-import tayo, kakaunti na lang. Kasi sa kasalukuyan, malaki pang ini-import natin dahil kulang pa ang produksyon dito sa atin sa Pilipinas. Kaya napipilitan tayo mag-import. Kapag naayos natin ang sistema ng agrikultura at sapat na ang ating rice supply, ay makikita natin ay magiging mas maayos, kontrolado na natin. Hindi na natin inaalala kung ano yung presyo sa international. Basta kung ano yung presyo na gusto natin, yun ang ilalagay natin dahil kontrolado na natin dahil dito sa Pilipinas galing. At kung kailangan tulungan, kung kailangan lagyan ng subsidy, lalagyan natin ng subsidy para naman sa consumer, hindi naman yung mga namimili,
hindi naman masyadong mataas ang presyuhan ng bigas at ang farmer naman ay mataas ang presyo sa pagbili ng palay. Kaya yun ang ating binabalanse. Ito nga, mechanical dryer sa mga traktora, transplanter, thresher, ito nga, rice processing center, nabanggit ko na, ay maghahanda pati ang Department of Agriculture na magpapatupad hindi lamang yung farm to market road, meron din yung farm to market bridge dahil kabilang maraming humihingi kasi paano nga naman tatawid ng ilog, kaya lalagay tayo ng tulay pero gandahan niya yung tulay, huwag yung bumabagsak. Oo. At saka yung maintenance. Oo, pero kasi ang naging problema talaga doon sa mga bumabagsak na tulay, ay yung pigatan. Yung limbawa, tapos doon sa Isabela, nagkaroon din. Ay dapat, kasi hindi na maintain na mabuti. Dahil, ewan ko, yung pagbigay ng pondo sa appropriation, sa budget, ay kulang ang perang binibigay sa Department of Public Works para sa kanilang maintenance. Kaya inayos na natin yan. Itong budget natin, ang ginagawa natin ngayon para sa susunod na taon, ay nandyan na, may pondo na yan. Titiyakin natin na masinop na talagang tinitignan at pinupuntahan lahat ng ating tulay para check-in lang. Dahil every 3 years ata yan every 3 years. Bawat 3 taon, kailangan puntahan, inspeksyonin lang yung tulay, tignan na kung may nakalawang na, kung may kailangan paltan na. Pagka ganun, hindi na tayo magkakaproblema sa mga nasisira mga tulay na kailangan isara. Kaya patuloy ang magiging traffic at pagdala ng ating mga produkto. Kaya yan po ay ito pa sa yung nabanggit ko sa crop insurance, basta't nakalista sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture, yung listahan na hawak ng Department of Agriculture, qualified na mag-enroll sa libreng crop insurance sa PCIC. At kailangan makapag-enroll ang ating mga magsasaka bago matapos o pagkatapos ng pagtanim ng palay para maisama doon sa crop insurance in case baka sakali magkaroon ng bagyo, magkaroon ng baha, masira ang inyong tanim, ay merong crop insurance na may bibigay. So, yan po ang mga patuloy na aming ginagawa. Itong farm to market bridges ay ang aming tinitignan ay gagawa tayo ng 300 na tulay sa loob ng 4 na taon, yung farm to market bridge sa buong Pilipinas. Sa ngayon, ang DA at pinag-aaralan kung maisasama ang Barangay Union doon sa ating bridge building program. Ito, nandyan na yung nandito na pinag-aaralan na rin ng Public Works ang pagsasagawa ng struktura ng mga slope protection para pagka nalakas ang ulan o pati pagkadindol ay hindi na tayo magkakaroon ng biktima dahil nabagsakan sa pagguhod ng lupa. Ito po ay aming ginagawa para tulungan siyempre ang ating mga magsasaka unang-una dahil ang mga kuminsan ay hindi binabati at hindi kinikilala ng iba. Ngunit kayong mga magsasaka ay talagang kayo ang inaasahan namin dahil kayo ang nagpapakain at nagbubuhay sa lahat ng Pilipino. Hindi lang sa pamilya ninyo, hindi lang sa inyong sarili, kundi sa lahat ng buong Pilipinas, sa ating mga magsasaka umaasa ang taong bayan para sapat ang supply ng bigas, supply ng gulay, ng isda, ng karne, ng baboy, ng manok. Lahat po yan ay kailangan po natin ayusin para po tayo tinatawag ay self-sufficient. Ibig sabihin, lahat ng pangangailangan natin na pagkain ay kayang isupply dito pa lang sa Pilipinas at sana
hindi na tayo mag-import o kung hindi ay babawasan natin ng malaki ang pag-import ng iba't ibang produkto. Kaya yun lang po. At nasisiyan ako na agency dito ang NIA. Kaya sana maging matagumpay lahat itong programa natin para ang ating mga kababayan ay hindi na mag-aalala, hindi na The Convergence Program nga ginatawag nga katubigan kung kalisada tungo sa patubigan program. Katiwaan sini nga maapabaskog ang irrigation services mga dalanon ka mahatagan sa additional na support ang 25. Sa ngalan sa ako mga katuwang teknikal, Mr. Rochelle Jones Otahero sa studio, kag Mr. Jeffrey Betita sa transmitter. Ako naman ang inyong inalagad, JP Herbas. Madamo nga salamat sa inyong pagpamati. Maayong